In this video, we will be looking at Iglesia ni Cristo, magmamarcha, NBI, hindi mahagilap si Sara, Bishop Ambo, Kardinal na, at marami pang iba. Do you know why? Comes over me, ako nga pala si Avora Joseph and welcome to the Worthy Recap Weekly Edition, number 81. We have tons to cover since last week, so skip the references provided if it piques your interest. Here are some pages commentary for your convenience. Iglesia ni Cristo, magmamarcha para kay Sara. Inanunsyo ng Iglesia ni Cristo, a huge Christian denomination in the Philippines, ang isang marcha at rally laban sa mga impeachment complaints na if nagkatotoo ay gagawin nila laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo, pabor sila sa isang leaked text message ni PBBM na huwag nang isulong ang impeachment cases ni VP Sara Duterte sa Kongreso. They echoed sentiments made by PBBM na mas marami pang kailangang gawin ang gobyerno bago atupagin ang impeachment complaints na inihain ng mga progresibong grupo laban sa pangalawang Pangulo. Maalala natin nitong VP Sara-centric previous month ng NIDW Weekly Recaps ang mga outbursts at generational crash out ng ating Vice Presidente dahil sa investigasyon sa mga anomalya sa kanyang confidential fund acknowledgement receipts. Now with a star-studded cast including the Makabayan Bloc, the Majority Bloc, VP Sara Duterte herself, OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at ang ating guest star na si Mary Grace Piatos. They have even found out na 400 na pangalan na pumirma sa mga acknowledged receipts ng confidential fund ay walang birth certificate sa PSA. The crash out resulted dahil sa witch hunt umano ng Administrasyong Marcos kay Duterte at sa paglipat ng kanyang Chief of Staff from Batasang Pamansa to a women's correctional facility sa gitna ng Takip Siling. In the online press conference na hinost ni VP Sara Duterte, naglabas siya ng baho ni President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero ang naging highlight ng press conference na iyon, especially sa national at international media, is the fact na sinabi niya ang bing-chilling na revelasyon na may kinausap na raw siya si VP Sara Duterte para ipapatay sina PBBM, Liza Marcos at Martin Romualdez kung siya ay mamapatay or mapapatay. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Now, she also likened herself to former Senator Aquino Jr. dahil hindi raw papayagan ng mga Pilipino ang mga banta sa kanyang buhay at libertad. Ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Na kinondenan ng mga Aquino saying, ala Will Smith, keep my Tito name out your fucking mouth! na pinatawan si VP Duterte ng mga progresibong grupo ng dalawang reklamo ng impeachment complaint dahil sa kanyang mga maanumalyang umanong gawa patungkol sa confidential funds, specifically betrayal of public trust sa pangunguna ng Makabayan Bloc's Representative Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas sa unang side, at of course Laila de Lima, the Magdalo Party and whatever progressive groups on the other. Ang sabi ni VP Duterte, gusto niyang tapusin ang kanyang termino at matagal niya nang ine-expect yung ganitong witch hunt kuno. Nilinaw ni Senate President Francis Escudero in a press conference na siguro raw ang sinabi at nirelease na statement ng Iglesia ni Cristo ay in support of President Bongbong Marcos' statement, not in support of Sara Duterte, na nalik kuno sa isang text message sa WhatsApp kung saan kanyang sinabi na, in the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, WHIC, or WHIC, is improve the lot of all Filipinos. Now, a lot of people scoff at INC's apparent meddling in politics, but
If the Catholic Church can do it, then so can they. It's either every religious institution / congregation can influence politics in this grand scale, or no one is allowed to. And as far as the scoreboard goes, the Catholics have it 2 EDSA people powers to the INC's 0. I don't like it either, but here we are. Kumbaga parang napaka-double standard. Bakit parang masyado tayong galit sa Iglesia ni Cristo in the sense that they have like the second largest denomination of Christianity here in the Philippines. Bakit parang masyado tayong averse sa kanilang mga movements? Well, sinasabi natin or binibigay agad natin yung konstitusyon that the separation of church and state is inviolable. Pero hindi natin sila binibring up nung EDSA People Power 1 and 2. Diba, ganun naman talaga si Jaime Cardinal Sin pa nga ang nag-call upon the people para pabagsakin ang rehimeng Marcos at Presidente Estrada. Is that double standard? Of course it is, and that's kind of the hypocrisy that we see with a lot of Catholics. Lalo na sa TikTok na nagsasabi, na kulto, shut up, okay? Every religion is by definition a cult, but in a larger scheme of things. And you don't have to attribute connotation of stigma around the word cult. You're just projecting yourself. You can watch my previous NIDW recap number 80 para sa full text scoffing at scrutinizing ng inyong lingkod ukol sa mga impeachment complaints laban kay Duterte, especially dun sa kunyaring leak ni Marcos na text message. NBI hindi makausap si Sara. Ilang beses nang inibitahan ng National Bureau of Investigation sa kanilang hearing si Vice President Sara Suo Duterte para sumagot sa mga katanungan to see if ang sinasabi ni VP Sara sa online press conference sa selda ng kanyang Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, kung saan isang generational crash out ang nagbunyag ng kanyang mga hinaing. The crash out resulted dahil sa witch hunt umano ng Administrasyong Marcos kay Duterte at sa paglipat ng kanyang Chief of Staff from Batasang Pamansa to a women's correctional facility sa gitna ng Takip Siling. In the online press conference na hinost ni VP Sara Duterte, naglabas siya ng baho ni President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero ang naging highlight ng press conference na iyon, especially sa national at international media, is the fact na sinabi niya ang bing-chilling na revelasyon na may kinausap na raw siya si VP Sara Duterte para ipapatay sina PBBM, Liza Marcos at Martin Romualdez kung siya ay mamapatay or mapapatay. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. No, of course, grave threats require grave response from the agency responsible sa mga ganitong bagay. Ang mga hearing na ito ay tinatanong kung napapasok ba siya sa controversial na anti-terrorism law of 2020s, which is also supported by his father, Rodrigo Duterte, at Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa kanyang banta sa buhay ng kanyang dating katandem, asawa, at pinsan nito. Not to mention, they are the President, the First Lady, and the House Speaker, respectively. It'll be so funny kung makakasuhan si VP Sara Duterte sa batas na inendorso ng kanyang ama na pinalagan ng maraming progresibong grupo dahil sa ilang mga probisyon at section nito na masyadong vague at usually up for interpretation, which could lead to human rights at constitutional rights abuses katulad ng pagdetene sa mga tao with, no warrant. Ngayon, mukhang sa kanya na gagamitin yung pinipilit ng tatay at ng mga DDS laban sa kanya. Patuloy na hindi siya pumupunta sa hearing ng NBI dahil sa mga rasong, I don't know if valid or not, pero the NBI seems to have been very, very
patient with Duterte. Sinabi ni VP Duterte na idine-deny ang mga paratang kuno na siya ay nagbitiw ng mga dangerous na pananalita laban kay nila PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. At kulang daw ito sa konteksto. It's all about the context. Kasi ang nangyari doon, tinanong siya, hindi po ba kayo natatakot na nasa batasang pamansa kayo? Binabantayan nyo si Attorney Zuleika Lopez, tapos, nasa lungga ka ng kalaban. And, ang sabi niya, again, May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. what I don't understand about her is the fact na masyadong naging lenient ang NBI sa kanya. Binigyan siya ng leeway multiple times, due process and everything. Hindi siya inaway, ginulo, and even if hindi magiging impartial ang NBI sa kanilang investigasyon on a pretty clear-cut case, kasi nakita naman na talaga natin sa press conference na yon, na would have otherwise been already judged kasama ng imprisonment ng offenders tulad ng teacher na nagbirong papatayin daw si Duterte, si VP Sara Duterte. Nakulong agad siya. Pero hindi eh. Even if hindi maging impartial ang NBI dahil under ito ng DOJ which reports to the President, why would you not take the chance to actually say your piece? Binibigyan mo lang ng pagkakataon ng mga taong gobyerno para mas lalo kang idiin. Because you're digging a deeper dipshit hole sa hindi pagsipot sa mga hearing ng NBI. Ano na lang, di ba, ang sasabihin nila? Sasabihin nila, binigyan ka ng leeway ng due process, naging pasensyoso sila sa'yo. Pero you still did not take the opportunity to defend yourself and now you have waived it. You did not take the opportunity to defend yourself personally. Ang pinapadala mo, mga lawyer mo, kasi pupunta ka sa tito mong namatay, sa dinner, or sa fucking anniversary, something ng pagbubukas ng OVP satellite office mo or something like that. I don't freaking know, pero parang ang nangyayari kasi dito, kumbaga binibigay nila lahat ng baka magamit sa kanila if talagang lumaban talaga sila kay Duterte. Kasi again, malakas pa rin si Duterte, but that does not change the fact na binigay na nila lahat ng leeway na gusto nilang ibigay, na pwede nilang ibigay. Binigyan nila ng due process si Duterte. Pero what did that result into? Wala. Kasi nga hindi cooperative si VP Sara Duterte. And that's her fault. Now here are some pictures for your convenience. Bishop Ambo, kardinal na. Itinalaga na ng kardinal si Bishop Pablo Virgilio David sa Diocesan ng Caloocan. Magsasagawa ng Thanksgiving Mass ang Caloocan sa San Roque Cathedral sa 10th Avenue. We remember na ginawang kardinal ni Pope Francis noong, I think, October bilang ikasampung itinalagang Pilipinong kardinal at isa sa 3 aktibong kardinal na maaaring pumili ng susunod na Santo Papa mangyaring mag-resign o mamayapa si Pope Francis of Argentina. You can watch my previous NIDW recap for more info sa pag-announce ni Pope Francis kay Bishop Ambo at 2 pang bagong kardinal. At tinapos ng news sa Reworthy Recap Week Edition for roughly the 2nd week of December 2024. Mag-suggest more topics and requests to balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. Sa susunod muli, of course. Paano? Now, did you see Assad getting overthrown? Tapos, the South Korea martial law that lasted like 8 hours at best. There's a lot of stuff that has gone. Hunter Biden was pardoned. Kumaga, pinardon ni US President Biden si Hunter sa mga kaso niya with regards to, I think, it was the failure, illegally getting a gun or buying a gun, intoxicated and under influence. The CEO of United Healthcare was assassinated or killed in broad daylight, I think. Basta umaga, and the people are crazy about Luigi Mangione. Look, I don't know what I'm doing. Okay, it has been 81 episodes. Like, it's too much. And
parang masyadong maikli nga tong video ko ngayon kasi I didn't even get to 20 minutes of recording time and just tuloy-tuloy lang ito. And I'm just rambling on and on para, it won't be that bad for me. Kasi sanay ako sa 20 minutes or more na rambling. And now, I can barely get 1,326 words out. So yeah. Dahil, na-cover ko na yung impeachment ni Duterte, yung mga impeachment cases laban kay Duterte, her generational crash out, and everything in between. Kaya, I don't think I have anything to actually show for all of you. So there's that. Again, thank you.